Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Isang simpleng road trip ang nauwi sa isang bangungot na hindi malilimutan ng batang si Karen at ng kanyang pamilya. Habang nag-iempake para sa kanilang biyahe, hindi nila alam na ang kanilang masayang plano ay mauuwi sa isang nakakakilabot na tuklas. Ano kaya ang natagpuan nila sa loob ng kotse na kanilang inarkila? Huwag bibitaw, dahil ang kwentong ito ay puno ng misteryo at kilabot na tiyak na magpapatayo ng inyong balahibo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig. Ako po si Karen at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Nakatira kami sa Quezon City at noong 7 taong gulang pa lang ako, isang simpleng pamilya lang kami. Ang tatay ko si Tomas ay isang mekaniko at ang nanay ko naman si Aling Nena ay isang guro sa elementarya. Mahilig kaming mag-road trip tuwing bakasyon at ito ang kwento ng isang biyahe na nag-iba ng lahat. Nagsimula ang lahat sa isang mainit na araw ng tag-init. Masayang naghahanda kami para sa aming pamilyang road trip. Nanalo si Papa ng isang taong supply ng libreng gasolina mula sa Petron. Sigaw ko sa aking mga kaibigan habang naglalaro sa labas. Hindi ko alam na ang kasiyahang ito ay mauuwi sa isang nakakakilabot na karanasan. Karen, halika na at mag-impake ka na, tawag ni Papa. Magbabakasyon tayo sa buong bansa gamit ang gasolina na napanalunan ko. Napansin ko ang isang lumang litrato ng aming pamilya sa isang masayang outing. Sana ganito rin kasaya ang biyahe natin. Bulong ko sa sarili ko. Habang nag-iempake, narinig ko si Mama na nag-aalala. Tomas, sigurado ka bang ligtas itong plano mo? Ang dami nating gasolina sa tanker truck. Pero determinado si Papa. Walang problema, Nena. Magiging maayos ang lahat. Sa unang bahagi ng biyahe, tumigil ang aming lumang kotse sa gitna ng kalsada. Nasa isang liblib na lugar kami sa Laguna, malayo sa kabihasnan. Papa, bakit tayo tumigil? Tanong ko. Nasira na naman ang kotse, anak. Sagot ni Papa habang binubuksan ang hood ng kotse. Sa katahimikan, narinig namin ang mga kakaibang tunog mula sa kakahuyan. Ano na ang gagawin natin? Tanong ni Mama na halatang nababahala. Ibebenta ko ang sobrang gasolina para makapag-upa tayo ng bagong kotse, sagot ni Papa. May dumadaan na pulis, baka pwede nating hingan ng tulong. Matapos ang ilang oras, nakarating kami sa isang sira-sirang garahe sa Batangas. Dito tayo magrenta ng kotse, sabi ni Papa. Nakilala namin si Efren, isang salesman na may kakaibang kilos at hitsura. Magandang araw po, naghahanap po kami ng kotse na pwedeng arkilahin, sabi ni Papa habang nakikipagkamay kay Efren. Habang nagmamaneho palayo, napansin ko ang mga kakatwang pagngiwi ng mukha ni Efren. Mama, natatakot ako kay Kuya Efren, sabi ko habang yakap ang aking teddy bear. Hindi ko maalis sa isip ko yung itsura niya, parang may masama siyang balak. Bakit kaya ganon ang tingin niya sa atin? Tanong ko sa sarili ko habang patuloy na tinititigan ang rearview mirror. Papa, ano kaya ang laman ng glove box na ito? Tanong ko habang tinitingnan ang nakalock na glove box. Hanapin natin ang susi, sagot ni Papa. Nang mabuksan na namin ito, tumambad sa amin ang mga garapon ng mga putol na bahagi ng katawan ng tao. Diyos ko, ano ito? Sigaw ni Mama habang agad na itinapon ang mga garapon sa labas ng kotse. Karen, huwag kang titingin, sabi ni Papa habang tinatakpan ang mga mata ko. Pero ang mga imaheng iyon ay nakatatak na sa aking isipan. Nagdudulot ng hindi maipaliwanag na takot sa aking puso. Kailangan nating i-report ito sa pulisya, sabi ni Papa habang pinapakalma ako na umiiyak. Hindi ko alam kung anong gagawin namin, pero alam ko na kailangan naming makaalis sa lugar na iyon. Dumating ang pulisya at sinuri ang kotse.
natagpuan nila ang higit pang nakakabahalang mga bagay, kabilang ang mga bahagi ng katawan ng tao at dugo. Nasa isang abandonadong garahe kami sa Batangas, malayo sa mga tao. Sir, mukhang matagal nang ginagamit ang kotse na ito sa mga krimen, sabi ng isang pulis habang sinusuri ang loob ng kotse. Ang kotse na ito ay hindi nakarehistro, sabi ng pulis habang sinusuri ang mga papeles. At ang garahe kung saan ninyo ito inupahan ay matagal nang iniwan. Hindi ko alam kung paano nangyari ito pero parang napunta kami sa isang bangungot na hindi namin inaasahan. Hindi na muling natagpuan si Efren ng pulisya, sabi ng opisyal habang kinakausap ang pamilya. Ang kanyang mga bakas ay humantong sa isang lawa at nawala. Naglaho siya na parang bula at hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Sigurado po kami na hindi kami nagbahagi ng personal na impormasyon kay Efren, sabi ni Papa habang pinipirmahan ang mga dokumento ng pulisya. Kaya't isinara ng pulisya ang kaso. Wala na kaming magagawa kundi umuwi na lang at kalimutan ang lahat ng nangyari. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Mama habang yakap ako. Uuwi na tayo. Hindi na natin ipagpapatuloy ang biyahe. Ano yun nga ang ginawa namin? Umuwi kami na may takot at kaba sa aming mga puso. Ang karanasan ngayon ay naguwasig malalim na sugat sa aming pamilya. At hindi ko malilimutan at ang mga garapon ng bahagi ng katawan ng tao na nakita ko. Pagkatapos ng insidente, hindi na talaga ako mapakali. Mama, ayoko na pong mag-road trip, sabi ko habang nag-aaral sa sala. Hindi ko maiwasang maalala yung mga nakita ko sa glove box. Huwag kang mag-alala anak, hindi na tayo pupunta sa mga hindi kilalang lugar, sagot ni Mama, pilit akong pinapakalma. Palagi na tayong pupunta sa mga kilalang at mapagkakatiwala ang mga car dealerships, sabi ni Papa habang inaayos ang mga papeles ng kotse. At palaging sinisiguro na ligtas ang ating mga pinupuntahan. Kahit paano, nakakatulong yung assurance nila. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko yung takot. Karen, gusto mo bang maglaro ng board games para mawala ang takot mo? Tanong ni Papa, sinusubukang aliwin ako. Kahit paano, nakakatulong yung mga simpleng bagay na yon para mawala yung kaba ko. Nagpatuloy kami sa buhay namin pero hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari. Papa, naaalala ko pa rin ang mga mukha ni Efren, sabi ko habang naglalakad papunta sa paaralan. Parang lagi ko siyang nakikita sa gilid ng mata ko kahit alam kong wala naman siya doon. Huwag kang mag-alala anak, ligtas ka na ngayon, sagot ni Papa habang hinahatid ako sa eskwelahan. Pilit niyang pinapakalma yung takot ko pero mahirap talaga kalimutan yung nakita ko. Nandito lang kami anak, hindi ka na muling masasaktan, sabi ni Mama habang hinahaplos ang buhok ko. Ang mga pangyayari ay nagturo sa amin ng aral tungkol sa pag-iingat sa pagtitiwala sa mga hindi kilalang tao at lugar. Alam kong kailangan kong maging mas maingat at umaasa akong balang araw, mawala na rin yung takot na nararamdaman ko. Mga kaibigan, natutunan natin na ang pagtitiwala sa mga hindi kilalang tao ay maaring magdala ng panganib. Salamat sa pakikinig, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan ba kasi Efren ay nasa tabi-tabi lang sa